Ang ginsyo mo ay may anak na babae na si Musisi. Ngayon, sa labanan, maghahanap ng asawa. Kahit may anak na siya, maami pa ring hamon. Ang galing-galing. Walang katulad si Mama. King Long, nasaan ka na ba talaga? Bakit, 6 na taon na, hindi pa rin kita mahanap? Talagang inakala mo na ikaw ang pinakamaganda. Kung hindi lang para sa Wumukishu, sino ang magpapakasal sa iyo? Ayon sa alamat, ang Wumukishu ay nilikha ng ninuno ng pamilya mo at ng tanyag na general, si General Yu. Kung makuha ang Wumukishu, maaaring maging pinakamalakas sa mundo ng martial arts at maghari sa buong mundo. Kung hindi naman talaga kayo seryoso, wag nang mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Ang galing ni Mama. King Long, bumalik ka na. Ako at si Bauer. Miss na miss ka na talaga namin. King Long, Okay lang ako. may lason ka sa puso, kung hindi magagamot, mamamatay ka. Kailangan kitang iligtas. Kaninong pagkain to? Sa'yo ba? Ay, kanino to? King Long, Sino pa ang gustong sumubok? Umalis kayo. Dumating na ang lolo mong inaasam-asam, mabangis na kabayo. Ang North Sea Killing Tiger. Nandito siya. Magandang palabas to. Ang ingay, titignan ko. Babae, gusto kita. Dalhin mo ang Wumukishu ng pamilya mo, at sumama ka sa akin para mabuhay. Halika, halikan kita. Payat at matangkad, talagang gusto ko. Pangit, huwag mong saktan si Mama. Babae, huwag kang manuntok, sumama ka sa akin, makinig ka. Mama, saluhin mo ang sibat. Mama, tutulungan kita. malakas na ulan, magandang sibat ng mag-ina. Pangit, mamatay ka na. Bauer, mag-ingat. Okay ka lang ba? Ang gwapo. Ikaw ba si Papa? King Long, Sinira mo ang plano ko, papatayin kita. Nanuntok, namatay. AMEA, gusto mong mamatay. Ikaw, Ay, nakita ninyong lahat siya ang nanuntok sa akin. Hindi ko siya hinawakan, aalis na ako. Baka bawasan na naman ang sahod ng boss ko. teka. Ngayon, wala kang pupuntahan, sumama ka sa akin para magpakasal. Maganda. Tinawag mo ako. King Long, anong pinagmamalaki mo? Huwag mong sabihin hindi mo ako kilala. Miss, baka nagkakamali ka. Hindi ako si King Long. Ako si Ebufan. Si J. Yebufan. Pinangalanan kitang Yebufan, alam mo ba kung paano? Ang naging buhay ko nitong 6 na taon. Hindi ka marunong ng martial arts. bago malaman ang katotohanan, huwag mong ipakita ang iyong galing, malakas ang kalaban. Baka magdulot ito ng kapahamakan. Miss, kailangan ko nang umalis, mahuli ako sa pag-deliver. Kung hindi, mahuhuli na naman ako. Hindi ka pwedeng umalis, sumama ka sa akin. Miss, tulong. Tatay, nakita ko na ang mapapangasawa ko. Pakakasalan ko siya. Hindi ako siya. Siya nga. Siya ba talaga?
Tanong ko sa iyo, anong grupo ang kinabibilangan mo? Hindi ako marunong ng martial arts. Nagdala ka pa ng isang walang kwentang hindi marunong ng martial arts. Tatay, siya na ang gusto ko. Basta gusto ng anak ko. Bukas sa umaga, sa training ground, tuturuan kita. Miss, siguradong nagkakamali ka. Hindi ako si Kinglong. Lalong hindi ako marunong ng martial arts. Nagpapanggap ka pa. Bata pa lang, sikat na si Kinglong. Paano siya hindi marunong ng martial arts? Kung gagamitin mo ang iyong internal energy, mababasag ang tasa. Kung hindi, mapuputol ang iyong meridians. Inumin mo ang tsaa. Gusto mong subukan ang aking internal energy. Baka hindi nga siya. Magkamukha lang sila. Pasensya na, miss. Medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi ka ba natakot? Talagang hindi ka marunong ng martial arts. Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Talagang aalis ka. Kailangan ko pang mag-deliver. Ikaw. Umalis ka na. Nanay, huwag mong hayaang umalis si tatay. Siya ang tatay ko. Tiyak na may alam siya ng martial arts. Huwag mo na siyang tawaging tatay, hindi siya. Grabe, ang galing. Ayos. Tatay, tulungan mo ako. Nanay, dali na pumunta ka dito. Anak, kung ganyan ka uli kalikot, di na kita tutulungan. Sige po. Napuno ng chai. Bakit ang hina ng aura niya? Isang natural born saint body pala. Sayang, nasuppress ang potensyal niya. Kung magpapatuloy siya, baka manganib pa ang buhay niya. Nanay. Kanina muntik na akong tamaan ng florera, tapos ganito ginawa ni tatay. Ipinahinto lang niya yung florera sa hangin. Bauer, huwag kang magsinungaling. Yung telekinesis, kaya lang yan ng Grandmaster. Kung may ganyan siyang kapangyarihan, hindi siya tatamaan. Ang bigat naman. Totoo, nanay, ginamit ni tatay ang martial arts para iligtas ako. Miss, kung wala naman, aalis na muna ako. Nanay, huwag mo siyang paalisin. Gusto ko siyang tatay. Mukhang talagang gusto siya ni Bauer. Yebufan. Huwag ka nang umalis, dito ka na. Tatay, sumama ka sa akin. May ibibigay ako sa'yo. Ano ba talaga yung sorpresa? Ang sikreto-sikreto. Nanay, dito ka lang. Magbilang ka na. CJ. 2, 3, 4 na. Tapos ka na ba, Bauer? Bauer, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit ba tong batang to ang kalikutan? Aray, Yebufan, Sisi, pakinggan mo muna ako, magpapa-explain ako. Paumanhin.
Ikaw talaga. Gago, saan ka tumitingin? Bakit pamilyar yung jade pendant niya? Yung jade pendant na to. Nakita mo na ba to? Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Teka. Mukhang hindi talaga magaling ang martial arts talent mo. Nga, Huwag mawalan ng pag-asa. Kahit hindi ka magtagumpay. Mabuti pa rin ang mag-ehesisyo. halika, ipapakita ko sa'yo. Musisi, lumabas ka. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Mudekon, isuko mo ang anak mo. Ano ang nangyari sa anak ko? Kahapon sa labanan, hindi ko sinaktan ng husto si Wang Hu. Bukod pa, isuko ninyo ang Wumukishu bilang bayad. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya ninyo. Sa labanan, walang sinasanto ang mga suntok. Hindi sapat ang kakayahan ni Wang Hu, kasalanan niya yon. Ang pamilya Wang ang pinakamalaki sa King Shao. Pero hindi rin kami mahina. Kung gusto mo ng laban, dito sa suntukan natin pag-usapan. Seg! Tatay, ako ang may kasalanan. Hayaan mo akong harapin siya. Ako ang ama mo, ako ang bahala. Tatay, Sumusuko ka ba? Hindi. tatay, Sig! Panginoong mo. natalo ka. Umalis ka sa pamilya mo. Mali pala ang tingin ko sa inyo. Lason na gamot? Wang Fakui, napakawalang hiya mo. Sa labanan, nagdroga ka? Kahiya-hiya. Kung kaya mo, magdroga ka rin. Hindi ako magrereklamo. Sisi, Nanay, Inglong, bago mahanap ang pumatay sa pamilya natin, magtago ka at ipaghiganti mo kami. Isuko ang Wumukishu. Impossible. Papatayin kita. huwag mong saktan ang nanay ko. Bauer, Gamitan ng sandata. Pamilya Wang. Panatalo with your hammer. Power, pag-ingat. Huwag. bitawan ang anak ko. Naalala ko, ito ang kunlun jade na ibinigay ko kay Sisi. Gagawin ko ang lahat. Sisi, Bauer, pasensya na sa inyo. Walang hiya. Pinatay mo ang asawa at anak ko.
Papatayin kita ngayon din. Marupok ang baston, hindi kaya ang lakas ko. Hindi ba't sabi mo hindi ka marunong ng martial arts? Sisi, naalala ko na, alam ko na. Habang may oras pa, dalhin mo si Bauer at umalis ka. Ano? Malaki ang kapangyarihan ng pamilya Wang, hindi kayang kalabanin ng pamilya mo. Pagkatapos, kailangan na natin magkanya-kanya. Mas ligtas si Bauer kapag kasama ka. Mas ligtas. Mga kasama ng pamilya mo, sumunod kayo, labas tayo ngayon din. Sa loob ng 3 hininga, darating ang 4 na Grandmasters. Wala sa inyong makakatakas. 4 na Grandmasters. Ano na ang gagawin natin? Kilala pa niya ang ganoong kalaking tao. Bufan, habang may oras pa. Dalhin mo na si Bauer, umalis na kayo. Bauer, halika. 4 na Grandmasters lang naman yan. Bufan, kahit na malakas ka, hindi mo kayang labanan ang 4 na Grandmasters. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Walang kwenta ang paglaban nyo. Mamamatay kayong lahat. E di hintayin natin sila, sabay-sabay na lang. Tapos na. Hindi lang gumaling ang sugat ko, tumaas pa ang lakas ko. Bauer, paano mo nagawa yan? Nanay, umupo ka, tulungan din kitang magpagaling. Iba ang kalagayan ni nanay. Hindi epektibo sa kanya ang paggamit ng internal energy para magpagaling. Kakagamit lang ng sekretong paraan para mapalakas, magulo na siguro ang energy channels ko ngayon. Si Bauer ay isang pambihirang innate saint body. Agad niyang natututunan ang anumang martial arts, madali lang para sa kanya. Ang Grandmaster na tumaas ang lakas sa gitna ng laban. Kumpara sa mga matagal na Grandmaster. Walang kwenta. 4 na Grandmasters. Ang mga pinakamalakas sa Kyoto. Walang nakakita sa kanilang lumaban, dahil patay na ang lahat ng nakakita. Nandito na sila. Tapos na kayo. 4 na Grandmasters, pakiusap, lipulin niyo ang pamilyang mo. Sugod. Walang dapat mabuhay. Dahilan ng isang marangal na miyembro ng pamilyang Ye ng Kyoto, bakit kayo nagiging aso ng pamilyang Wang? Ng King Zhou. Alam mo ba kung sino ang pamilyang Ye? Ginamit niyo ang Dragon Concealment Art, ang Wandering Dragon Steps. Sino ka talaga? Lene, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit kayo nagiging aso ng pamilyang Wang? Mali ka, bata. Ang pamilyang Wang ay aso lang ng pamilyang Ye. Ipinadala lang kami ng iyong master para tulungan sila. Ikaw pala ang may pakana sa lahat. Nakita na kita, kuya. Anak, tumakbo ka na. Sige, sabay na nating pag-usapan ang lumang at bagong utang. Bufan, umatras ka. Hindi mo kayang talunin sila. Napakagaling sa taktika ng 4 na Grandmasters. Para kayong ipis na sumasagasa sa tren. Walang kakayahan. Tingnan natin kung paano mamatay ang delivery boy na to. Walang iwanang buhay. Tatay, tutulungan kita. Bufan, habang kaya pa natin. Dali, ilayo mo si Bauer. Nasagasaan nyo ang sabay-sabay na atake ng 4 na master. Hindi naman ganoon kagaling ang 4 na master. Sisi, okay ka lang ba? Kanina, biglang may lumitaw na lakas sa loob ko. Siguro dahil nasira mo, kaya may bagong lakas na. Siguro nga. Mga master, ano ba talaga nangyari? Bakit hindi nyo makatumba ang 2 basura? Tumahimik ka, anong alam mo? Hindi siya gumalaw, mali kaya ang pakiramdam ko? Mali nga, hindi siya expert. Tapusin na natin to. Akala ko master ng pamilya Ye, pero ganito na lang pala. Nanay, tatay. Bitawan ang anak ko.
Bitawan si Bauer o patayin ko to. Tama ang kutob ko. Expert ka talaga, at yung batang babae. Ang punto ng kahinaan nyo lahat. Iyan eh, tama ka, pero wala yang silbi. Bit-bit bitawan mo. Bauer, Delikado to, tawagin ng master. Walang katapat ang Martial Sage. Walang talo ang Martial Venerable. Patay kayo, ang master ko ay si Bai Gucheng. Ang tawag sa kanya ay Fairy from Beyond. Patay kayo. Si Bai Gucheng ang pinuno ng pamilya Bai sa kapital. Abot na sa Martial Venerable, sabi-sabi suplado at unpredictable. Galit siya, patayan sa lungsod, libo-libo ang namatay, talagang mapanganib. ano na ang gagawin natin? Wala na. Wala nang takas ang pamilya mo ngayon, sinong nangahas sa estudyante ko? Gusto mong mamatay? Master. Martial Venerable. Master, tulungan mo kami, Master, mga basura. 4 na basura, ganyan-ganyan lang kayo, nakakahiya sa akin. Master, huwag kang magalit, sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Si Yao Bai ako. Xiao Bai bumabati kay Ginoong Ye. Master, anong ginagawa mo? Martial Venerable ka, delivery boy lang siya. Bakit mo siya binabati? Hayop ka, tinulungan ako ni Ginoong Yi. Lahat ng meron ako, galing sa kanya. Gagalawin mo si Ginoong Yi? Hindi lang sila, pati anak ko ang tinarget nila. Master, huwag mo akong patayin ngayon sa harap ni Ginoong Yi. Linisin ang bahay. Huwag magwalang galang sa Ginoo. Master Wuzon, patawarin mo kami. Sige, patayin ang kanilang kasanayan at hayaan silang umalis. Opo, Ginoong Yi. Wuzon, patawarin mo kami. Ginoong Yi. Pakiusap, patawarin mo kami, Ginoong Yi. Sisi, pilitin ang 8 pintuan, baliktad ang daloy ng enerhiya. Maaaring mamatay anumang oras. Pilitin ang 8 pintuan, permanenteng pinsala. Kung naalala ko ng mas maaga, hindi ko hahayaang magpakamatay siya. Nalabas na ang dugo, okay na ang sugat niya. Pero para bumalik ang lakas, kailangan ng 5 o 6 na taon. King Long. Ikaw si King Long. Ako ay. Bakit ikaw? Parang. Nakita ko si King Long. Salamat sa tulong mo. Dapat lang tatay ako ni Bauer. Ang ganda-ganda ni Bauer. Masaya ako sa pagtrato mo sa kanya. Anak ko talaga si Bauer. Salamat sa pagmamahal mo kay Bauer. Ikaw talaga. Ang King Long ko. Tatay, anong ginagawa ninyo? Bauer, bakit hindi ka kumatok? Nag-aalala si Lolo, pinapunta ako para magtanong. Ah, si Bauer, kamusta naman si nanay? Okay na, pero bumaba ang lakas, kailangan pa ng ilang taon para bumalik. Ano?
Naku. Ingat, malaki ang nawala sa lakas ng pamilya mo. Ngayon, nagalit pa tayo sa pamilya mas malakas pa sa pamilya Wang. Matanda na ang magulang, konti na lang ang lakas ko. Naubos na ang utang na loob ni White Wuzun sa'yo, pamilya mo. Maaaring mapahamak anumang oras. Sisi, huwag kang matakot, nandito ako. Bufan, mahina na ang pamilya mo. Kung aalis ka, hindi kita sisishin dahil wala ka namang kinalaman dito. Paano naman walang kinalaman? Asawa kita, si Bauer ang anak ko. Ito ang problema ng pamilya natin. Sapat na ang pagmamalasakit mo. Sisi. Ako si Kinglong ah. Pasensya na, kanina nagkamali ako ng pagkakilala. Bakit? Bakit hindi gumagaling ang sugat ni Mama? Sisi, umupo ka. Bauer ah. Pwede gumaling ang sugat ni Mama, pero baka matagalan ng pagaling. Basta dahil sa sapilitang pagbukas ng 8 pintuan. Nasira ang pundasyon. Pwede gamutin ni Bauer, madali lang yan. Kaya mo gamutin. Bigla akong umangat ng 3 baitang, naging Grandmaster na. Ang galing mo, Bauer. Di ka niloloko ni Bauer, di ba? Walang sira, walang gawa. Ganito ang nakasulat sa libro. Anong libro? Ito o. Wormu Owishu. Maraming chismis sa labas na ang Wumu Kishu ay napakalakas. Ang mag-aral nito ay magiging number 1 sa mundo. Pero maraming mali rito. Lumang libro ito, mahirap intindihin ang mga salita. Kung hindi ka henyo sa martial arts, imposibleng matutunan. Sa pamilya mo, ako ang pinakamatalino. Sa mahabang panahon, konti lang ang natutunan ko. Bauer, kailan mo natutunan to? Araw-araw kong tinitignan, parang comics lang to eh. Comics. Kahit hindi ko naintindihan ang laman. Naisa sa ulo ko na lahat. Mula nang mangyari yon, naintindihan ko na lahat. Pero ano nga ba ang ginawa ni Papa sa akin noon? Tapos, Sisi, Bufan, bumaba na kayo. Tatay. Ito ang imbitasyon na ipinadala ng 3,000 sek. Imbitasyon. Sabi magkakaroon ng Soaring Dragon Feast sa kapital. Inaanyayahan ang sek leader na bumalik. Mahal, may sorpresa ako para sa'yo. Ang 3,000 sek ay pinamumunuan ng 5 Kuidaoshu. Ang sek leader ay walang katumbas, hindi masukat ang lalim. Kahit kilala ang pamilya mo sa Qingxiao. Walang halaga sa kapital. Sa totoo lang, walang karapatan na maanyayahan. Tama, ito'y Hongmen Feast, hindi tayo dapat tumunta. Pero hindi natin kayang suwayin ang 3,000 sek. Kung swerte, swerte. Kung kapahamakan, hindi maiwasan. Para sa pamilya mo, kailangan nating pumunta. Tama yan. Paano mawawalan ng asawa't anak ang aking pababalik? Mawawalan ng asawa't anak ang salusalo ko. Talagang pinakamataas na piging sa martial arts world ng Dragon Country. Ang mga pumapasok at lumalabas dito, mga dalubhasa ng mga bihirang larangan. Pero miss, wala bang problema na mag-isa ka lang dito? Bagamat ang mga magulang ay nasa antas na ng Grandmaster. Dito, hindi pa rin sila maituturing ng mga dalubhasa. Pero si Mr. nakapagtaboy sa isang Grandmaster, siguro hindi rin siya mahina. Sneak attack lang yon at nagpakampante ang Grandmaster. Ni hindi niya kayang talunin si Wang Fakui. Huwag nang asahan siya. Pero si Little Miss, talagang gusto si Mr. Laging nakikipaglaro. Matagal nang hinahanap ni Bauer ang daddy niya. Bufan, iniwan ko sa bahay ang mga magulang. Para protektahan kayo ni Bauer. Sakaling may mangyari sa akin, sana alagaan mo si Bauer. At huwag sayangin ang pagsisikap ko. Miss, tingnan mo. Si Mr. Bayon. Bufan, Bauer, bakit kayo nandito? Hindi ba sinabi ko na magstay kayo sa bahay?
Sabi ni Dada, kailangan niyang pumunta. Bufan, dalhin mo si Bauer pabalik. Sa party, baka biglang magalit ang pamilya Ako ay isang Grandmaster na ngayon. May kakayahan akong protektahan ang sarili, pero baka hindi ko kayo mapansin. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi tayo pahihirapan ng pamilya Bakit ka ganyan kakumpiyansa? Momay, sabi ni Dada, siya ang leader ng 3000 sect. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung marinig ito ng mga miyembro ng 3,000 sect. Patay tayong lahat. Momay, totoo ang sinabi ni Dada. Nung papunta kami dito, yung mga bantay sa labas ay lumuhod sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo kay Bauer. Wala nang sinasabing totoo. At saka, tingnan mo. Bakit hindi ka man lang nagpalit ng damit? Anong problema sa damit ko? Sa tingin ko, sa ganitong okasyon. Ang suot kong ito ay may kahulugan. Mister, pakiusap, umalis ka na. Ang pagpunta dito ni Monsieur ay para makipagkaibigan sa mga malalakas, para lumakas ang pamilya mo. Sa ginawa mo, nagulo ang lahat. Sige, Bauer, palitan natin ng damit. Tara. Medyo sobra ba yung dating ko kanina? Nag-alala lang po kayo, Miss. Delikado ang sitwasyon ng pamilya mo ngayon. Kahit hindi lang ang pamilya kahit ang pamilya Wang ng King Xiao, ay sapat para magdulot ng malaking problema sa atin. Sana sa party na ito, may makuhang benepisyo ang pamilya mo para hindi makialam ang pamilya Wang. Dumating ang pinuno ng pamilya Wang ng King Xiao. Ang kapal na mukha ng pamilya mo. Daring mong dumalo sa Tenglong Banquet. Kung ikaw nga ay nandito, bakit ako hindi? Mukhang binigyan ka ng tapang ni Grandmaster Bai. Hindi naman siya madaling utusan. Makatutulong lang siya minsan. Hindi na kita tutulungan pangmuli. Wang, pangunahing piging ito ng dragon. Mag-isip kang mabuti. Pinatay mo ang anak ko. Kahit si Hades ay hindi ka mapoprotektahan. Naisip mo ba kahit hindi dumating si White Martial Lord? Si Wang Fakui ay hindi rin magtatagal. Sino ka? Asawa niya ako, sino pa ba? Musisi, talagang malandi ka. Isang malaking pokpok. Noong mga nakaraang taon, kumuha ka ng lalaking ligaw, nagkaanak ng batang ligaw. Hanggang ngayon ay hindi mo alam kung sino ang ama. Ngayon, hindi ka napihikan. Kumuha ka pa ng delivery rider bilang asawa. Hinampas mo ako? Ano naman kung hinampas kita? Hinamak mo ang asawa ko, magaan pa nga ang sampal ko. Paalala ko sa iyo, ang pagkamatay ni Wang Fakui ay nararapat lang sa kanya. Kung gusto mong samahan siya, pwede kitang tulungan. Igilan ang daldal, suntukin siya. Opo. Sino ang mga has gumalaw sa tatay ko? Anong pinagmulan ng batang ito? Mga half-step masters ang mga guwardiya, pero hindi naging kalaban sa isang sagli. Masamang matanda, minura mo si nanay, sinaktan si tatay, hindi ka mabuting tao. Guwardiya! Guwardiya! Mananakit ang batang ito. Sino ang manggugulo sa Dragon's Feast? Dumating si Assistant Huhu. Ako ang espesyal na assistant ng pamilya Ye, tagapangasiwa ng kaayusan sa Dragon's Feast. Sawang-sawa ka na ba sa buhay at manggugulo dito? Si Yao Feng, alagaan mo si Bauer. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Ako ang bahala sa lahat. Pero, Assistant Hu, sila ang mga iyon. Pinatay niya ang anak kong si Wang Fakui. At pinatay din ang 4 na masters ng pamilya Yi sa kabisera. Assistant Hugh, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ang pamilya Wang Ang. Maliit na pamilya mo, mga haspang manggulo sa haapan ng kapangyarihan. Mga tauhan, kaladkarin siya. Sino ang mga has? Isang Grandmaster. Alam ko ng isa itong mapanganib na piging, pero hindi ko inakala ang pamilya Ay ganito kaagad mawala ng pasensya. Hindi pa nagsisimula ang Dragon's Feast, wala pa ang Cult Master. Ang ginagawa mo, hindi mo ba iginagalang ang Cult Master? AMEA, matalas ang dila. Ikaw ang nanggulo. Ikaw pa ang nagbaling ng sisi. Napakagaling ba ng isang Grandmaster? Si Assistant Hu ay peak level Grandmaster. Ikaw, early stage Grandmaster lang. Kung kumilo si Assistant Hu, tiyak na mamamatay ka. Kung may pag-isip ka, lumuhod ka at magpakamatay, kung hindi, magdusa ka.
Ang pinakakinatatakutan kong mangyari, nangyari na rin. Bufan, habang may oras pa. Ilabas mo agad si Bauer. Ipinagmamakaawa ko sa iyo. Kailangan palakihin si Bauer ng maayos. Pero ang nanay ni Bauer, ito. Nanay, ang ganitong maliit na kriminal. Hayaan mo na kay Bauer. Bauer, kahit may kakayahan ka. Pero si Assistant Hu at yung 4 na tauhan, iba yun. Siya'y pinakamataas na Grandmaster. Mga tauhan. Ano bang sinasabi mo? Totoo, nanay, 3 galaw lang, 2. Kahit isang galaw, baka masira ang kumpiyansa niya. Bauer, bakit gagamit ng malaking kutsilyo para sa manok? Hayaan mo muna akong lumaban, tapos ikaw na. Pero nag-alala si Bauer na masaktan ka, nanay. Huwag kang mag-alala, nandito si Daddy, paano masasaktan si Mommy? Tama na, kayong pamilya, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Ngayon ko ipapakita sa inyo, ano ang tunay na pinakamataas na Grandmaster. Mamatay ka na. Si Assistant Hu ay isa sa 10 pinakamalakas ng pamilya Ye, isang tunay na mamamatay tao. Nakakatakot kahit sa mga bata. Bakit hindi pa kayo umaalis? Asikasuhin mo muna ang sarili mo. Assistant Hu. Naitapon si Assistant Hu, yung delivery rider. Sino ba talaga siya? Assistant Hu? Okay ka lang ba, Assistant Hu? Bulag ka ba? Nagdudugo na lahat ng butas ng katawan ko. Paano posible? Ikaw ang gumawa nito. Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang, kalahati lang ng lakas ko ang ginamit ko. Huwag kang magyabang, hindi ko akalain na ganito kalalim ang itinago mo. Umabot ka na sa pinakamataas na Grandmaster. Pinakamataas na Grandmaster. Kung hindi lang dahil sa takot na maapektuhan ang kalusugan ni Bauer. Wala na si Assistant Hu. Bufan, itong lugar ay napakadelikado. Tayong dalawa ang magtutulungan. Tiyak na makakalabas tayo. Ano ba ang ginagawa mo sa ganitong panahon? Lahat ng tao ay nakatingin. Papatayin kita, Assistant Hu. Dumating na si Master Dongfang. Narito na si Master Dongfang. Naku, si Marshal Venerable Dongfang. Makita ng personal ang ganitong tao. Sulit na ang buhay ko, si Marshal Venerable Dongfang. Namumuno sa silangan. Nakalaban na sa daan-daang laban. Hindi pa natalo, tinawag na Dongfang Bubay. Ngayong makita ko, talagang pambihira, pagpugay sa Marshal Venerable. Ako si Wang Biao, ang kinatawan ng pamilya Yi sa King Shao. Ikaw ang taga-pamilya Ye. Dumating na si Eastern Martial Lord, hindi na tayo makakaalis. Ye Bufan, napahamak mo ang iyong miss. Lord Martial Lord, ang pagdalo ninyo ay nagbigay karangalan sa Dragon Sword Feast. Pero may mga walang muwang na nagmamalaki sa kanilang galing. Hindi nila iginagalang ang mga tao rito, at sinaktan pa ang tagapamahala. Si Assistant Hu, Lord Martial Lord, mangyari pong, ipagtanggol ninyo kami. Ito po ang salarin. Ang manghila sa manggas ko, basura ka lang. Lord Martial Lord, pesensya na po. Sabi nila, kakaiba ang ugali ni Eastern Martial Lord. Madaling pumatay. Totoo nga pala. Akala ko ba, magkaibigan si Eastern Martial Lord at ang Yi family? Sa Yi family lang, hindi sa kanya. Asong alaga lang siya ng Yi family. Miss, tingnan ninyo. Sinalakay ni Eastern Martial Lord si Wang Biao. Ibig sabihin, hindi sila magkakampi. Lapitan ninyo si Eastern Martial Lord ngayon. Baka sakaling makuha natin siya. Pwede kaya yon? Sisi. Huwag mong gawin yan. Ano ba alam mo, Mr.? Miss, napunta tayo rito para makipag-alis sa malakas. Kung may kakampihan natin si Eastern Martial Lord, kasama si White Martial Lord, hindi na tayo matatakot sa Yi family. Pero medyo mainitin ang ulo niya, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, Miss. Maganda ka, kahit hindi kanya gusto. Hindi kanya papatayin. Magandang araw po, Senior Eastern. Ako po si Musisi. Umalis na magta. Mu family. Mamatay ka.
Naku, natalo si Eastern Martial Lord. Sino ba talaga, yang delivery rider? Anong uri ng Diyos siya? Baka naman. Ikaw nga ang Supreme Leader ng 3,000 sect. Baka nga talaga si Mr. ang Supreme Leader. Kung gayon, yung ginawa ko sa kanya dati. Sino ka? Nakalapit ka ng tahimik at nasugatan mo ako. Maliban sa Supreme Leader, wala akong maisip na iba. Impossible. Hindi pwedeng siya ang Supreme Leader. Bakit magde-deliver ang Supreme Leader? Bakit sasali sa martial arts match para sa nobya? AMEA. Anong babaeng hindi makukuha ng Supreme Leader? Grave. At magsusuot siya ng ganyan? Wala na ba siyang hiya? Lalo na't ito ang kanyang comeback feast. Kung hindi dahil nakalaban ko ang Supreme Leader noon, naloko na ako. Magaling ka, aminado ako. Pero siguradong hindi ikaw ang Supreme Leader. Ang kapangyarihan niya, 10 bises na mas malakas sa iyo. Kung siya ang kumilos, patay na ako. Alam ko na mandaraya ka lang. Impostor ka na nagpapanggap sa ama, dapat mamatay ka ng 1000 bises. Kahit ang Diyos ay hindi ka na may liligtas ngayon. Ali, kailangan mong i-cut off ang relasyon mo kay Hibufan agad. Kung hindi, ang buong pamilya natin ay masasama sa kanyang pakalipol. Sa araw na ito, ako si Musisi. Ay mananatiling kasama ng aking asawa hanggang sa dulo. Nanay, kasama mo rin ako. Al, Mahal, sa totoo lang, medyo naantig ako. Anong oras na, nagbibiro-biro ka pa rin? Mga kapatid, ang ama ng 3,000 sect ay ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo sa martial arts. Respetado siya, at itong taong ito ay nagpanggap ng walang pakundangan. May masamang balak, ang kanyang puso ay dapat parusahan. Paano natin siya dapat tratuhin? Patayin siya. Patayin siya. Tama, ang taong ito ay tuso at walang hiya. Hindi siya dapat patawarin. Kahit ang kanyang asawa, anak at pamilya. Dapat nating lahat parusahan. Umaasa ako sa mga may malay na magtulungan upang puksain ang impostor na ito. Kahit si Eastern Martial Venerable ay napapaurong, kaya ba natin? Nakikiusap kami, Eastern Martial Venerable, patayin mo ang impostor na ito. Nakikiusap kami, Eastern Martial Venerable, kumilos ka at patayin ang impostor na ito. Nakikiusap kami, Eastern Martial Venerable, kumilos ka at patayin ang impostor na ito. Putangina! Kung kaya ko siyang talunin, matagal ko na siyang pinatay. Hindi na kailangan ng payo nyo. Dongfang Sing, dahil ganito ang sigasig ng lahat. Magpahayag ka na. Bata, huwag kang magyabang, kanina ay sinuwerte ka lang. Medyo nanguna lang ako. Akala mo ba talaga na kaya mo? Alunin ako? Ang araw sa silangan, ako lang ang hindi matatalo. Ang araw sa silangan, ako lang ang hindi matatalo. Eastern Martial Venerable, dakila ang kanyang kabutihan. Ang araw sa silangan, ako lang ang hindi matatalo. Eastern Martial Venerable, dakila ang kanyang kabutihan. Halika ka. Bata, mahirap labanan ang galit na marami kung matino ka. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin na maayos. Baka maaari pa kitang patawarin. Dongfang Sing, huwag kang mag-isip ng ganyan karami. Halika na at patayin mo ako. Kung ganun ang gusto mo, huwag mo akong sisihin. Halika. Narito na si White Martial Venerable. Nandito na si White Martial Venerable. Mabuti. Al, nandito na si White Martial Venerable. Naligtas na tayo. Halika! 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 Xiao Bai ay bumabati kay Ginoong Yi. Tumayo ka. Salamat, Ginoong Yi. Si White Martial Venerable ay yumukod sa delivery boy na ito, at tinawag pa niyang sarili na Xiao Bai. Siya ba talaga ang ama? Hindi. Huwag ninyong hayaang malinlang kayo. Isang delivery boy lang siya. Swerte lang talaga noon. Nasave niya si Bai Wuzon nang hindi sinasadya. Hindi ako naniniwala na totoo siya. Kung totoo, bakit Sir ang tawag, hindi Master? Bai Gucheng, ano bang problema mo? Yumuyuko ka pa sa peking master na yon. Dongfang Tsing, ulitin mo nga. Wala akong pakialam sa relasyon nyo, pero peki siya. Napakalaking kasalanan. Patayin natin siya. Tayo-tayo na lang. Apos, magpapugi tayo sa totoong master. Nababaliw ka ba? Siya ang master. Ano? Si Bai Wuzon ang nagsabi? Totoo ba talaga ito? Bai Gucheng, huwag mo akong lokohin. Kung siya ang master, bakit Sir ang tawag? Inuruan ako ng master dati, pero
Ayaw niya akong gawing estudyante. Kundi, master ko na siya ngayon. Totoo ba yan? Bufan, ikaw nga ba talaga ang master? Mahal, paano pa kita patutunayan? Nanay, si tatay ang master. Naniniwala si Bauer kay tatay. Naniniwala rin si nanay. Huwag, Senior Dongfang. Huwag kang maniwala kay Bai Gucheng. Hindi ganyan ang sinabi niya dati. Malapit na malapit talaga sila ni Bufan. Kaya nagtago siya ng totoo. Huwag kang maloko. Ikaw, tagawang family ka. Sinabi ko na, sinumang mang-api sa mo family. Kalaban ko yan. Mamatay ka. Ayan, nahuli sa akto. Dongfang Tsing, huwag kang magkamali. Dapat igalang ang master. Bai Gucheng, huwag mo akong bolahin. Sa 206 mong buto. 205, Suwail. Di ako naniniwala sa'yo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa master. Kung hindi, dito ka mamamatay ngayon. Ang galing mong umarte. Maniniwala ako sa'yo, tanga na ako. Ayaw talagang magbago. Master, ako na ang bahala sa manok na to. Di ka karapat-dapa. Grabe, yan ba ang lakas ng Wuzon? Guguho ang gusali. Nakakatakot ang Wuzon. Takbo na tayo. Huwag kang lalapit. Konting dikit lang, patay o pilay ka. Bufan, nasa panganib si Paizon. Tutulong ako. Huwag. Makakaabala ka lang. Ano nang gagawin natin? Malapit na siyang mapagod. Bauer, tulungan mo si Xiaobei. Bufan, baliw ka ba? Delikado kahit ako ang pumunta. Paano magagawa ni Bauer yan? Bakit hindi? Bauer, bilisan mo. Sige, ako na ang pupunta. Hoy, Bauer. Huwag kang mag-alala, kaya ni Bauer yan. Bufan, kahit na ikaw ang leader ng kulto. Kapag may nangyari kay Bauer ngayon, hindi kita patatawarin. Ayos na, huwag kang mag-alala. Matanda, tutulungan kita. Batang hamog, umuwi ka na uminom ng gatas. Huwag mong isiping hindi kita kayang saktan. Amy, dapat lang palo ang matandang walang galang. Kailan naging ganito kagaling si Bauer? Si Bauer ay pambihirang innate holy body, 1,000. Sa pang-araw-araw na pagsasanay, kayang maglakad ng 1,000 milya. At bukod pa riyan, gamay na niya ang Wumukishu, kaya ngayon. Umabot na siya sa mid-stage ng Martial Venerable. Kaya pala hindi ko mabatid ang kapangyarihan ni Bauer. Akala ko mahina siya. Salamat, Apo. Matalino ang matanda, may pag-asa ka. Anak na babae, Martial Venerable na? Ano naman ang antas ng ama niya? Hindi ba't kanina? Tinalo rin niya ang isang Martial Venerable? Baka kaya sa buong mundo. May mag-amang parehong Martial Venerable? Hindi pa ako nakakarinig niyan. Baka mas mataas pa ang kapangyarihan niya kaysa Martial Venerable. Baka Martial Sign? Huwag kayong magpanik, sabihin ko sa inyo, hindi siya talaga. Ang tunay na ama ng batang babae, si Musisi. Noong paligsahan para sa pag-asawa, ganyang kalaki ang anak niya. Hindi alam ng batang ito. Anak siya ni Musisi sa kung sinong lalaki. Matandang baho, ikaw ang anak sa labas. Hindi pangkaaniwan ang mga pangyayari ngayon, siguradong hindi ka ordinaryong tao. Ang tindi ng kamay mo, bata. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Ngayon mo lang nalaman. May isang natatanging teknik ang leader, kung magagawa mo ito. Tatanggapin kong ikaw ang leader. Anong teknik? Mountain Parting Oats Blow. Ito ba ang sinasabi mo? Mountain Parting Oats Blow. Totoo nga. Si Dongfang Tsing ay yumuyukod sa leader. Ipinagmamakaawa ang kapatawaran sa paglapastangan. Nalinlang talaga na masasamang tao. Hindi malaman ang tama sa mali. Dagdag pa, ang leader ay pang-dragon. Nakikita ang ulo ngunit hindi ang buntot. Hindi kailanman nagpakita ng tunay na mukha. Kaya nalinlang ako. Naway patawarin ako ng leader. Tumayo na kayong lahat. Hindi ako ganoon kaselan. Wang Biao,
Paulit-ulit mo akong inaapi. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Dumating na ang pinuno ng pamilyang Ye. Amo, dumating ka na rin. Yebukon, lumitaw ka na rin. Kung medyo nahuli ka pa, bangkay na lang na matandang alipin ang makikita mo. Sino ang may lakas ng loob na gambalain ang aking pamilya? Sila. Yibukon, tingnan mo ang ginawa mo. Gusto mo pa kaming isali sa pananakit sa pamilya ng leader? Baliw ka ba? Pamilya ng leader? Ito ang leader. Ito ang anak niya. At ito... Hindi ko kilala, pero kasama rin sa pamilya ng leader. Kung gusto mong mamatay, sige, magpakamatay ka. Huwag mo akong idamay. Kuya, ikaw pala. Yebukon. Nakita na rin. Sino kaya ang gumamit ng kanglonggong? Ikaw pala, Taksil. Buhay ka pa pala. Sino nga ba talaga? Yung delivery boy? May koneksyon pala siya sa tagapagmana ng pamilyang Ye? Baka hindi nyo alam ang pangalan niya. Pero noong 6 na taon ang nakalipas, ang code name niya ay kilalang kilala. Ha? Siya kaya ay... Tama. Siya si King Long. Kursunada ka. Ikaw pala si King Long. Ikaw ang tunay na ama ni Bauer. Salbahe. 6 na taon. Ang hirap kitang hanapin. Sisi, ang totoo, si King Long ay matagal nang patay. Ano? Anong sinabi mo? Yung King Long na nagtayo ng imperyo at nagdala ng karangalan sa pamilyang Ye ay matagal nang patay. Siya ay mula sa pangalawang sangay. Pero dahil sa sobrang galing, naagawan niya ng atensyon ang kapatid niyang tagapagmana. Kaya ang buong pangalawang sangay ay winasak. Maging ang lolo niyang sumusuporta sa kanya ay namatay sa Meteor Hammer ng pamilyang Wang. SAA, yan ang bersyon mo. Ang totoo, dahil sa sobrang yabang at pagmamalaki sa mga nagawa mo, ginawa mo ang lahat ng gusto mo, para makuha ang mana at ari-arian na hindi sa iyo. Paulit-ulit mo pa akong pinagplanuhang patayin. Naisipan mo pang gahasain ang asawa ng kapatid mo. Kaya nagalit ang buong pamilya at inutos ang pagpatay sa iyo. Nagsisinungaling ka. Si King Long noong bata pa ay mabait at matapang. Kilala sa buong mundo at iginagalang. Noong nagbakasyon ako sa kapital, nabihag ako ng kanyang karisma. 6 na taon na ang nakalipas, malalim siyang naapektuhan ng pag-ibig at ako ang nag-alis sa kanya. Kaya ipinanganak si Bauer. Sa mga taong ito, kahit na mag-isa kong pinalaki si Bauer, hindi ako nagsisisi sa desisyong ito. Sapagkat karapat-dapat si King Long. Noong mga panahong iyon, ang usapin ng pagmamana ng pamilya naging mainit na usapin sa buong kabisera. Sa inyo, marahil may ilan na nakaranas ng panahong iyon. Ngunit, pangkalahatang paniniwala na karapat-dapat si King Long. Sa ganitong malinaw na konklusyon, biglang lumitaw ang balita tungkol sa pagiging malikot at mabagsik ni King Long. Hindi sumusunod sa karaniwang katuwiran at pagkatapos ay ang balita ang kanyang sangay ay pinatay ng isang gabi. At ikaw, Yebukon, ay matagumpay na naging pinuno ng pamilya Ye. Ang katotohanan at katarungan, ang puso ng tao ang maihuling pasya. Noong mga panahong iyon, nagduda rin ako. Mahina lang, baka mawalan ka ng buhay. Tapos na ang nakaraan. Kahit anong paliwanag mo, walang saysay. Ako ay malapit ng umakyat sa mataas na posisyon. At ang aking lakas ay umabot na sa antas ng Marshal Venerable. At ikaw ay isang hamak na tagapaghatid ng pagkain lamang. Bakit ka pa rin nandito, nagpapanggap bilang lider ng kulto, nagpapatawa sa mga tao? Baka nananaginip ka pa ring bumalik sa pamilya Ye. Hindi mo alam na mas mabilis kang mamamatay sa ganito. Anong magaling sa pamilya Ye? At tungkol sa peking leader ng kulto na sinasabi mo, Narito ang leader ng 3,000 cult. Sino ang hindi susunod? Nakita namin ang leader. Talagang siya ang leader. Si Dong Fangjing ay nakikita ang leader. Leader ng 3,000 cult. Paano ka magiging leader? King Long, talagang naging leader ka ng kulto. Sabi na ni nanay at tatay noon pa, siya ang leader. Alam na ni nanay ang tatay mo ay leader.
CJ, Manting Marshal Venerable. Impossible. Paano ka magiging leader? 6 na taon na ang nakalipas, malubha ang iyong mga sugat, nawala ang iyong mga kasanayang pang-martial. Ngunit ang leader ng 3,000 Colt, 3 taon na ang nakalipas, ay naging walang kapantay sa buong mundo. Walang hadlang ng mga gawain ng pamilya. Natural na mabilis ang pag-unlad ng lakas. Nagsisinungaling ka. Iyak na sinanay mo ang Wumukishu, ang mga kasanayang martial dito. Kaya ito ang isa pang dahilan kung bakit mo ako sinaktan. Ibukon, maging walang kapantay sa mundo, ginawa mo ang malaking kasalanan. Sinaktan ang iyong sariling nakatatandang kapatid. Isa kang hayop. Kahit na ako ay hindi palaging pareho ang ugali, alam ko pa rin ang pagiging makatarungan. Ang taong katulad mo, nahihiya akong makisama sa iyo. Nasa kanya ang Wumukishu. Mga kasama, handa ba kayong samahan akong kunin ito? Magbahagi tayo. Kahit makuha ninyo ito, hindi nyo ito masasanay. Bauer, Ito mismo ang Wumukishu. Gusto mo ba? Heto. ayon sa sabi-sabi, kung matutunan ang Wumukishu, magiging walang katulad sa mundo. Ano ba to? Ayon sa sabi-sabi, kung matutunan ang Wumukishu, magiging walang katulad sa mundo. Pero ang libro ay nasa sinaunang wika, napakahirap intindihin. Hindi basta-basta matututunan at sa pagkakaalam ko. Si Bauer lang ang nakapag-master nito hanggang ngayon. Ang walang katulad ko, galing sa aming pamilyang Ye. Sa Kanglonggong. Impossible. Ang Kanglonggong ay hindi malakas. Paano ka magiging walang katulad? Maraming paraan, iisa ang patutunguhan. Walang pinakamalakas na martial art. Ang pinakamalakas ay ang tao. Huwag kayong makinig sa kanya. Limitado ang lakas ng Kanglonggong, hindi siya ganoon kalakas. Makinig kayo sa akin. Patayin natin siya, at itayo muli ang San Qianjiao. At tayo na ang magdidikta sa mundo ng martial arts. Bufan, 4 silang martial masters. Umalis ka na, ako na ang magtatanggol. Gago, ako ay walang katulad, di ba? Ma, huwag mo nang dagdagan ang problema ni Pa. Ako, Sabay-sabay na kayo. Impossible. Martial Saint ka? Hindi, mas malakas ka pa sa Martial Saint. Martial God ka ba? Ngayon mo lang nalaman. Hindi. Hindi ako naniniwala. Paano ako matatalo sa'yo? Ginawa ko na ang lahat. Yabukon. Alam mo, dati, ikaw ang paborito kong kapatid. Ang galing mong magpanggap. Sa harap ko, laging mabait, cute, matalino, at masunurin. Kaya noon, hindi kita pinaghinalaan. Ano ang punto mo? Gusto ko lang sabihin, hindi ko naisip na agawin ang posisyon mo. Gusto ko lang maging sandata mo. Tutulungan kitang alisin ang mga hadlang at itaas ang pamilyang Ye. Hindi ako naniniwala. Mas magaling ka sa lahat. Lahat sa pamilya ay nakatingin sa'yo. Ako ay anak sa labas. Ikaw ang tunay na tagapagmana. Hindi sapat yon. Mahal ko ang pamilyang Ye. Mahal ko ang pamilyang nagpalaki at nag-aruga sa akin. Ayokong maghiwalay at maglaban ng pamilya dahil sa inggitan. Sapat na ba yon? Kung hindi dahil sa'yo, bupa sana ang pamilya natin. Mas malakas pa sana ang Ye kaysa sa San Qianjiao. Ikaw ang sumira ng lahat. Kuya. Mali na ako. Bufan. Tapos na yan.
Bauer, dakilang martial arts master. Turuan mo ako ng pinakamakapangyarihang kung fu. Gagawin kitang guro, maglilingkod ako sa'yo, maglalabat magluluto. Ako rin. Anggapin mo akong estudyante. Magmamasahe ako ng likod mo, hita, maghahanda ng kama. Bauer, dakilang master, tanggapin mo akong estudyante. Ako ang pinakamalakas, di ba?